Okay, 1 year ownership review tayo or update sa ating Yamaha Fascio. Ang naging issue sa 1 year is ito, yan, yung sa video natin na pinakikita na sa kanyang brake. Gumagalaw yan pagka high speed, so medyo nakakairita kasi kailangan mong ipa-adjust pa yan sa kasa. Tapos, ang pangalawang issue niya is yan sa gas cap. So, alaga naman ako sa Fascio pero yan, napansin ko lately, umiikot na rin yan tapos nagka-crack na, ayun, meron na siyang punit. Welcome back to our channel. So, pag-uusapan lang natin ngayon yung ating 1 year ownership review. So, ano ba talaga yung meron sa Fascio, sulit ba, yung naging presyo niya, yung naging experience natin. Ang pinaka main issue, aminin man ng mga may Fascio or ng hindi or ng mga nanonood, is yung suspension niya. Nung una, sabi ko okay lang, may play naman. Pero in the long run, yung suspension kasi niya, nagiging hindrance, nagiging issue sa paggamit mo. Kasi meron tayong Panarea, tapos nakagamit tayo ng click. Yung click napakalayo kasi yun talaga napakaganda nung bounce, yung play niya pag nababako, dadaan ka ng humps, pag rough road. So, sabihin ng iba, hindi naman dapat kino-compare doon. O, di wag natin i-compare doon. Ang sinasabi ko lang is, ito talagang pagka nabaku ka or na-humps ka, talagang kakaldag kasi. Si Fascio kakaldag. Nagba-bottom out. Pumupokpok yung motor, sumasagad dun sa suspension. So, kung katulad ng mga nasa Manila, na marami nagsususpension tuning, napakasulit bilhin nun. Yun yung masasabi ko. Napakasulit bayaran ng suspension tuning. So, kahit i-compare mo sa Panarea kasi, yung Panarea, meron siyang play. So, si Panarea, may konting bounce, hindi siya nagba-bottom out. Si Fascio, sa harap sa likod, nagba-bottom out. Yun yung pinaka-issue na talagang legit. Mag-umpisa pa doon sa mga unang nag-review. Bago pa ako bumili, nababanggit na yon. So, nung una akong bumili, sige, kaya naman tiisin. Okay naman. Pero, yon, issue talaga siya. Hindi ganun kaganda yung suspension niya. So, kung okay lang sa iyo yun, siyempre, bibili ka ng Fascio. So, sulit bang bilhin si Fascio after 1 year ownership? Based sa ownership lang, sulit bang bilhin? Yes, para sa akin, sulit pa rin naman bilhin. Kasi, si Fascio lang yung nag-break ng internet. Nag-break ng norm ng classic scooters. Sabihin na natin maganda si Vespa, oo. Pero hindi lahat ng tao bumibili ng Vespa. Bakit ako? Bakit hindi ako bumili ng Vespa, di ba? Kasi napakamahal ng piyesa niya, napakamahal ng maintenance. Hindi mo kasi siya gugustuhin as daily rider. Kasi pagka nagasgas, nabagsak, tinamaan ng ibang motorcyclist, mahal yung gagastusin mo compared dito sa Fascio na, siyempre ito, kumbaga base lang sa Yamaha Mio eh. So, mas mura pa rin, mas economical, mas pangmasa si Japanese brand compared kay Vespa. Diba? So, kung sulit ang question, yes, sulit bilhin si Fascio. Sa price, lalo na ngayon, hindi na hype yung price. As I've said, siya lang yung nag-iisang classic scooter na nang hype sa internet. Binagsak niya lahat ng ibang motorcycle brands, ng ibang classic scooter. Siya lang, nag-iisa lang si Fascio na tumaas yung presyo, binibili ng mga businessman, binibili lahat ng mga vlogger, binibili lahat ng tao. Normal na tao, mayayaman na tao, nakikipagtrabaho na tao na tulad ko, bumili. Kasi gusto natin magmotor, gusto natin ng classic na scooter, pero ayaw natin super gumastos ng ganon tulad ng mga nagve-Vespa, di ba? Aminin naman natin, sa classic scooter, number 1 pa rin si Vespa. Pero, si Fascio ay hindi nalalayo. Kasi, ano ba, yung Kymco, like 150, or yung iba pang Panarea, yan, Benelli, hindi naman nagkagulo dyan eh. Nandyan sila as options. May mga bumibili, katulad namin, bumili kami ng Panarea na puti, di ba? Pero hindi kasi siya, hindi nagkagulo yung mga tao regarding this. Hindi nagkaubusan ng stock, hindi mas marami yung demand compared dun sa supply. That's why, sulit bilhin si Fascio. Lalo na ngayon, napakadami na niyang color scheme. Meron na yung light blue. Di ba may mga option na. Meron pa lumalabas na silver. Yan. Sa makina, wala kasing masasabi sa quality ng plastic niya, yung mga hand grip. Yan. Okay naman para sa price niya. Hindi ka naman mag-expect na wala siyang magiging issue. Kasi,
Hindi naman din siya ganun kamahal. Para sa mga tumitingin pa lang at gustong bumili ng classic na scooter, yung scooter na pangmamatagalan mo at ipang-araw-araw mo, ipang business mo, ipang rider mo, and katulad ko na ipinang-weekend rides, yan, tapos daily na panghatid sa mga bata, kahit anong klase ng purpose, pero basta ang pinaka first priority mo is yung classic scooter. Ako, number 1 kong marirecommend si Yamaha Fascio. Yes, 90% okay ako sa Fascio. 10% gusto ko pa rin ng Vespa, lalo na ngayon gusto ko pala talaga ng scooter, maliban sa mga manual na big bike. Sulit kasi si Fascio, yun ang masasabi ko. Sulit buy siya, kumbaga bang for the buck. Kasi yung Fascio, ganun eh. Yung reliability niya nandun, yung classic looks niya nandun, yung pagiging cost effective niya nandun. Mura kasi i-maintain to. Nabasag yung flaring mo, magkano lang yung palit compared kung natumba mo yung Vespa mo, 'di ba? Sabihin nyo, yung ibang brand ganun din. Okay naman din. Yung Panarea, nasa ganun yata yung pricing. Pero aminin nyo, kayong mga subscriber or mga nanonood, hindi ganun kadaling bumili ng piyesa ng Panarea compared sa Fascio. Kasi mas naging norm nga to. Yun yung pinag-usapan natin kanina. The Yamaha Fascio break the internet, break the market. Anong brand nang gumawa nun sa mga classic scooter? Maliban sa Vespa, huwag nyo nang i-compare sa Vespa kasi iba yung pricing nun eh. Iba yung tindigan ng Vespa. Siya nga yung top leading, di ba? Pero maliban sa Fascio, comment down below. Maliban sa Fascio, sinong classic scooter ang nag-break ng internet?